no? So, sino pong, siguro pipick up tayo dito, tatlo dito, no? Harapin. Pwede po ka? So, umpisahan ko po, no? Magpakilala po muna kayo. Saka ano po, sasabihin po ang tanong po. Ano po? Okay po. Ako po si Mr. Marciano Sanglay, officer ng Senior Citizen ng pinamumunuan ng ating si Mr. Wadi. Meron lang po akong itatanong sa Sir Leo at Kaka. Ang suggest ko po sana kung pwede po ba yun na isang grupo lang asat nyo ang kikilalanin na senior citizen dito sa ating barangay. Okay. So, ngayon ko nga lang nakita, dami pa ng grupo ng senior citizen dito. At nagtataka rin ako bakit hiwa-hiwalay pa yung grupo. Kung ganyang hiwa-hiwalay, mas maganda po para isa na lang ang kinakausap ng barangay. I-confederate po natin. At saying po natin, mag-election kayo, isang confederation of senior citizen ng barangay 73. Then yung magiging representative ninyo, yan po yung po pwede na lang natin isa sa mga spokesperson ng ating po hindi na hiwa-hiwalay. Kasi kung hiwa-hiwalay, baka mayroong hindi mapakbigyan ng isa at yung isa na pagbibigyan, nagkakaroon ng inigitan. So kung ako ang masusunod, mas maganda po i-confederate po natin lahat ng homeowners association dito sa barangay. Teka po, so dito ko sa akin naman po, isa. Dito muna po, palitan po. Katanungan po, dito po, isa po. So, pusin po tayo dito, nalagkasiman. Kaya po. Ganda nga po sa inyo lahat, sa ating lahat ng mga kagawad, dito sa lahat sa ating barangay kapatid. Gusto, ako po si Alfredo Barreno, miyembro din po ng barangay. Ang itatanong ko po, Kapitan, yung sinasabing 1% para sa kalaman ng lahat ng mga senior. Magkano po itatagdag 1% sinabi? Pwede po pakiliwanag sa kanila kung ano yung sinasabing 1%. Hello. Actually, yung budget po natin, 20 million po yung budget ng kabuuan sa Barangay 73. So kung 1% yan, may 200,000 po. 18 million lang yung budget ng Barangay 73. Kung 1% yan, 180,000. So, pag-uusapan po namin ng konseho kung ano po yung mga bibili namin dyan sa inyo. Yung po yung pagkahati-hatian nyo. Halimbawa, kung grocery yan, pagkakasay po namin, basta lahat po ng senior citizen sa Barangay 73, magkakaroon po. Halimbawa, hindi kinulang po yung kinulang po yung 180 ninyo, kami naman po ay magdadagdag naman dyan. Para mapunan lang namin yung pagkukulang doon, kung ano man yung bibili namin. Yung tama po. Salamat po, Kap, Tatay. Okay, pwede ba magdagdag? Opo. Kasi yung sinasabi ni Kap kanina na 1% for senior citizen at PWD. Sa totoo lang po, wala na po ngayon yun. Kasi sa bagong batas po ngayon, nagtatayo po ang national government ng pinaka-opisina talaga ng senior citizen. At lahat ng budget doon po ibabagsak na lahat. Kaya po hindi na po talaga inuubling ang barangay na mag-budget ng 1% for senior citizen. Dahil doon sa bagong batas na yun na talaga i-consolidate na lahat na isang parang sabihin na lang sa isang komisyon na siyang hahawak talaga ng pondo para sa senior citizen. So ganun po yung batas, kaya lang meron pa rin mga barangay na naglalaan ng pondo para sa senior. At yun po ang nakakatuwa na hindi tumitigil ng barangay para supportan po ang senior citizen. Okay po, Kap, may dadagdag ka pa? Actually, ayaw ko rin sabihin sa inyo yung sinabi ni Sir Leo para hindi naman masakit sa loob nyo na wala kasi pinangako talaga namin yan na kahit papano meron kayong matatanggap
pagdating ng Pasko. So, huwag kayong mag-alala kasi itutuloy pa rin namin yung pangako namin sa mga senior citizen. Salamat, Kap. Tay. Magandang hapon po sa mga senior citizen. Lalo namin natin Kapitan Lacson at saka nangyayari ng mga kawan. Ako po ay si Marlon de Leon, Bisang Bicolano po. Kaya po, gusto ko sanang masagyat akong pwede dyan sa napakahaba ng Hirap na 26. Maraming mga bata kung lalo na sa mga sakyan. Pwede ba tayo maglagay ng ilang pilatong hap para lahat ng mga sasakyan mag-minol man lang. Hap, yung bang Ito tayo. Gusto natin ito sa mga DPWD. Saglit lang. Yung tanong ni Tatay Mauro, yung kapatid ko kasi, kung matatandaan nyo, nasa MMDA po siya. Ngayon, matagal na po kaming nag-request dyan. Ang problema, yung lugar po natin, Mabuhay Lane, National Road. So, makikipag-usap na lang po kami sa city government kung papayag sila na maglagay po tayo ng hub sa lugar ng Barangay 73. Matagal ko na po yung plinano. Nung pag-upo ko lang pa ng pag-upo, actually, may request na po tayo sa MMDA. Hindi po kami napagbigyan. Yun lamang po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Mauricio Tagbilao, ang lupon ng Barangay 73. Magtatanong lang po ako sana tungkol sa senior citizen. Kung kailan po ba natin dapat ipatupad ang sinabi ninyo na aayusin natin at gagawin natin ng pag-iisahin natin ang isang presidente lang ng senior citizen. Kasi po, marami pong senior citizen ang nalilito. Huwag na kayo magagalit. Ano po? Ang totohanan na po, kami po senior citizen na rin. Nalilito po kami. Sino po ba ang dapat namin pupuntahan? Kailan po ba natin ipatutupad yan? Yan po ang kailangan namin malaman. Yung konkretong sagot po. Yan po. Salamat po. Alam nyo, lahat ng senior citizen, lahat po ng presidente, pinatawag ko na. Heart to heart ko na. Lahat ginawa ko na. Ayaw talaga nilang magkaisa. So, tama yung suggestion kasi dati pumunta sa akin, may mga nag-suggest sa akin, sila Kila, na magkaroon na lang tayo ng umbrella. So, yung 4 na grupo, magkaroon na lang talaga ng isang presidente. Huwag po kayong mag-alala kasi yung samahan ng mga asosasyon sa Barangay 73, kay 10, kay 20, lahat po naman po kayo kinikilala. Wala po tayong pinipili. Ngayon, susubukan po uli natin nakausapin yung 4 na presidente kung papayag sila na mag-eleksyon sila pangkalahatan. So, kung hindi sila papayag, pag-uusapan namin ng council yan na magtatakda talaga kami ng isang eleksyon na lang sa buong Barangay 73. Salamat, Kap. Ito naman po ay tungkol po sa solo parent. May tanong po ako, Kap, para sa nakakarami po. Kami po mga single parent. Din po namin yung health kasi marami po nagtatanong kung pwede daw po magkaroon din po ng organization dito sa barangay. Saka yung purpose daw po, pwede daw po bigyan naman pong pansin. Kasi marami pong purpose dito sa Barangay 73 na hindi nabibigyan ng aksyon. Parehas sa meron kami meeting, kung saan-saan pa kami nakikimiting. Dahil sa sinabi ko nga kanina, kung mapapansin nyo, magkakaroon tayo ng event place. Isa na rin yun sa pangarap natin na lahat ng organization, meron na kayong mapagmimitingan. Yun na po yung sa DM. So sinasabi nyo naman na
magkaroon ng grupo, yung mga solo parent, open naman po kami. Lahat naman may karapatan magtayo ng grupo sa Barangay 73. Basta naaayon lang sa batas at naaayon sa kagustuhan ng Barangay 73. Ay, salamat, Kap. So, dito, dalawa na lang. Okay. Karagdagan lang informasyon. Isa-isa ko, di ba lang tinapakasigit ka pero gusto ko lang din naman tama naman pinagsasabi mo. Pero sa senior citizen, kung tutusin walang pakialam ang barangay sa organisasyon niya because you are a private entity. Hindi pwede makialam ng publiko, yung gobyerno ng publiko doon sa pribadong pag-uusap ng ating pong senior citizen. Kung tutusin, tignan ninyo, kayo po ay nakaregistered sa SEC, Securities and Exchange Commission. At meron pong city government ng OSCA na kung saan yung mga grievances ninyo, yung mga problema na issue ng hindi dapat si Kapitan. Pero dahil nasabi nyo natin talagang kursigido ang Kapitan na may ayos lahat, pwede siya makipag-coordinate kung gusto ninyong magkaisa. Walang problema pero hindi siya makikialam ng inyong eleksyon. Kasi nga pribadong sektor kayo dito sa community. Andiyan pong OSCA, kung merong kailangan kayong mga detalye para kapag-usapan kung paano kayo ito confederate, pwede po silang punta. Doon sa solo parents, katulad din po kung gusto nyong bumuo ng samahan ng mga solo parents, po pwede po pa-accredit po kayo sa barangay, bumuo po kayo ng isang samahan para ma-rehistro natin sa social welfare. Pag na-recognize naman po ng social welfare yan, bibigyan kayo ng mga dokumento na kinikilala yung grupo kung sinasabi ninyo solo parents o single parents o 40s, pwede kayong magbuo. Besides, i-encourage ng barangay yan. Pero hindi pwedeng makialam ang barangay doon sa mga privado pag-uusap itong inyong mga sektor dahil kayo po ay isang private entity. So, dinilong ko lang po, baka mamaya hinahanapan nyo ng hinahanapan ng barangay kung tutusin, talagang walang pakialam. Doon sa organisasyon nyo ang barangay, kundi sumuporta at magbigay ng kooperasyon at tulong kung kinakailangan. Pero hindi natin siya po pwede obligay na gawin niya yung mga bagay na hindi naman niya dapat gawin. Okay po? Salamat, sir. Ano? Good afternoon po. Sofia Talaksan po, officer po ng Samahan ng May Mga Kapansanan sa Barangay 73. Bali, ano po ba yung may expect namin na program or yung tulong po na pwede nyo maibigay sa mga anak namin na may mga kapansanan? Opo, sa lahat na. Okay. Actually, nakikipag-ugnayan po tayo sa city. Ang chairman po kasi ng committee ng sa City Hall ay si Konsihala Onet Henson. Tama po ba? Si Onet Henson. So, marami naman siyang programa na ibababa. Bukod doon po rin sa programa ibababa namin sa mga anak ninyo. Pag-uusapan po rin namin yan sa konseyo. Basta, pag na-approve na po yan, patatawag po namin yung officer ng PWD. Yun lamang po. Hello. So, last 3 po tayo. Last 2. Kaya Ate Josie po. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Josie Lakila, presidente ng Senior Citizens sa DN Compound. Isang malaking pasasalamat at pagbati sa magandang ginawa ng ating kapitan sa kalsada, sa mga kalsada sa loob ng DN. Actually, nakaharap ko si Kagawad Step at si Kapitan. Sabi ko, good job, Kap. Sabi ko, pagka gusto nating manatili matagal magserbisyo, umpisa pa lang, gumawa na tayo ng tama. Pero, ang isang lang po, Kap, no? Kahit po, araw-arawin natin ang paglilinis, pagpapagawa. Kung wala pong kooperasyon ang mga tao, mapapagod at mapapagod po ang ating barangay, mauubusan ng mga budget dahil lang sa kalsada na yan. Baka mangyari sa atin, mataas ang antas ng ating ekonomiya pagdating sa istruktura, pero mababa pagdating sa ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayan ng Barangay 73.
Isang suggestion lang po na sana ay bigyan natin ng pagkakataon na magbigay ng mga orientasyon, isang mga pa-meeting, mga maliliit na grupo, pati sa mga kabataan. Bigyan natin sila ng orientasyon na yung pagtatapon ng mga basura, pagkakalat. Kasi kahit anong gawin po natin paglilinis, hindi po magbabarat. Kasi walang turo. Wala tayo na ituturo sa mga kabataan, mga naglalaro sa tapon pa rin ang tapon. So talaga kung mangyayari, biglang tayo ng biglang. So magbigay po tayo. Total, meron naman po tayong budget sa GAD, Gender and Development Council. Gamitin po natin. Tapos meron din po tayong Barangay Development Council. Implement po natin, ayusin po natin para makapagbigay tayo ng mga orientasyon sa mga kabataan, hindi lamang sa mga magulang. Kasi malaking bagay yung pati tayo matuto. Naghahangad ang ating kapitan ng maayos, maunlad at mapayapang pamayanan. Tayo din po naghahangad niyan. Pero kahit anong gawin nila, kung tayo naman ay hindi kikilos at hindi makikilahok sa paggawa niyan, wala akong maunlad na barangay 73. Isa lang, package ko na. Sa senior citizen po, sabi ko nga sa inyo, sa hanay po namin, sa grupo namin, kami po ay bukas na bukas sa isang eleksyon dahil kami po ay nagkaisa at nanindigan na sana ang lahat ng mga senior ay magkakasama para mabigyan ng tama at lahat ay makinabang. Hindi naghahangad ng kaperahan sa 1%. Dahil ang nasa batas, dapat ang 1% na yan ay gawing programa para ang lahat ng senior citizen ay makinabang. So, okay natin. So, kay Sir Leo po, may katanungan po. So magandang hapon po sa ating mga council. Ako po si lingid po sa Kalaman, ako po si Libiado, isang membro ng Tao Gamma B. At ang nais ko lang po sana i-suggest, sana ngayong hindi pong lingid po sa inyong Kalaman, ngayong pong March is Fire Prevention Month po. Siguro, nababansin naman po natin, sunod-sunod ang sunog na nangyayari sa ating pong mga kabilang barangay o sa ating pong ibang lungsod. Ang tanong ko lang po sana sa ating pong DILG na alam ko naman pong mandato ito, sana po magkaroon po tayo ng auxiliary na grupo o sipag po na tinatawag na Community Fire Assistance Group. O kaya po sana magkaroon po tayo sa bawat street o bawat purok ng drum na 2 piraso po or fire extinguisher na mas mabilis pong maaagapan ang sunog na parang hindi na po lalong lumaki ito at mga pinsala po sa ibang bahay. Ay lang po, maraming salamat po. Hello. Nakalimutan pala natin ilagay yung fire extinguisher. Meron po talaga kami dyan. Maglalagay po talaga kami ng bawat fire extinguisher sa bawat lugar nyo. So, pagpaumanin po, tuloy-tuloy po yan. Maraming salamat po kanina sa nagsalita, si Ate Josie. Sana nanindigan talaga siya na magkaroon ng eleksyon ang buong Barangay 73. Sana kung may mga maninindigan pa, mas maganda, mas maayos. Maraming salamat po. Ilan na lang ba magtatanong? Isa na lang po, isa na lang. Isa na lang daw po yung magtatanong para lahat po tayo nagugutom na at yung iba sa inyo may lalakarin pa para makapagpa-raffle na po tayo. Last na po ito, Kap. Last na. Magandang hapon po sa inyo lahat. May tatanong po ako, Sir Leo. Ano po ba yung sinasabi ng 1K na binigay po sa mga senior? Totoo po ba yun? Yeah. Matagal na po namin hinihintay yun hanggang ngayon, sabi.
Ano pa ba, Wante? So, sabi ko nga may batas kaya lang ginagawa pa yung implementing rules and regulation na talagang magtatayo parang commission on senior citizens sa buo na siya ang tatalaki o siya ang magpopondo para sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas. So, yun po, hindi naman gagaling sa lokal, hindi naman gagaling sa mga barangay, hindi na papunta sa mga provincial. National government na po ang magpopondo. Na yun po ay automatic na meron. So ang ginagawa ng binabalakas lang po ngayon, yung pagtatayo ng implementing rules and regulation na paano siya magiging smooth na mekanismo para din sa implementasyon ng bagong batas na yun. So, bagamat meron nga po sinabi kong ganung batas, ang barangay po natin ay nananatili pero naglalaan ng pondo para pantapat doon sa mga programa para sa inyo sa senior citizen. So yun po, magagawa lang natin yan after naman natin makolekta ng barangay lahat yung mga income na papasok sa barangay. So usually nangyayari yan by December, isang programa para sa lahat ng senior citizen at sa ating PWD. So, yun po, ganun po yung magiging ano po, kaya lang nga hindi pa masyadong binababa pa dahil inaayos pa yung kanyang implementing rules and regulation. Pero hindi na po talaga inuobliga ang barangay na maglaan ng 1% sa kanyang budget para sa PWD at senior citizen. Dahil may batas na nga po. So ngayon, nasa barangay na. Dahil yun naman po, itrabaho ng barangay, yung general welfare ng lahat ng kanya nasusukupan, including the senior citizen, nasa barangay po yung kung patuloy na maglalaan ng pondo para sa mga sektor ng ating mga elderly. So, yun lang hinihiling siguro ni Kapitan, magkaisa po kayong lahat para mas madali po at organisado yung paggawa ng programa. Kasi hindi naman sikat at yung buong council ang gagawa ng programa. Kayo rin po ay hihingan sa pamamagitan ng konsultasyon kung ano yung mabuti para sa inyong grupo. Kaya nga kung watak-watak kayo, kung hiwa-hiwalay kayo, ang daming kakausapin. Kaya yun ang intensyon kung bakit gusto ni Kap na sana magkaisa ang lahat para maging maganda ang kalalabasan ng mga programa para sa lahat. Maraming salamat po, Sir Leo. Sana naliwanagan po kayo sa inyong mga katanungan. Ngayon na po ay babalik ko po sa inyo ang ating kapitan, Milan po. Mukhang wala nang hindi na maingay pagpaumanin nyo na po yung aming nakayanan dyan so, wait lang. So, siguro naliwanagan na kayo at may mga nagtanong niya sa mga bisita namin. Maraming salamat sa inyo. Kanina, magpaparapols, nagbigay na ng parapols si Cons Asisio. So, 2,000, ibig sabihin, 10 tag 200, no? Baka mag-abono ko, Tapos, si Arnold Divina, 10 tag 200 din. Baka naman, hindi naman tayo magpapahuli dyan. So, para marami, 20 tag 200, no? 20 tag 200. So, dadagdagan ko na lang ng 15 tag 200. So, 35 na tag 200. Yun na lang. Tapos, meron tayong major prize. Palakpakan po natin yung batang-batang si James Abel. Malay natin, di ba? So, palakpakan po natin. Bigyan muna natin ng pagkakataon makapagsalita at magpakilala sa inyo si Kapitan po ito, Kapitan James Abel. Hello. Na-pressure ko sa major crisis. Hello.
Hello. Hi! Hello! Unang-una po sa lahat, gusto ko po muna batiin yung mga SK kagawad natin dyan. Mga SK, kamusta? SK Chairman, Andre, kamusta po? SK, kamusta po? SK Chairman, Andre, SK, nakatingin ka sa kanya, sorry. SK, kamusta kayo dyan? Sorry. Napatingin ako sa inyo. Sorry. Ngayon, syempre, mga kagawad natin. Asan mga kagawad? Kagawad, kamusta po kayo? Higit sa lahat, gusto kong batiin ang nag-umpisa at hanggang ngayon nagpapatuloy ng pagbabago sa Barangay 73. Ang ama ng Barangay 73, Kap Milan Lagdun. Yan. Siyempre, nandito na rin ako sa harapan niyo po. Okay lang mo ba magpapakilala na rin ako? Okay lang po? Na-pressure talaga ako sa major class. Bueno, umpisahan ko lang po. Marahil, pamilya na sa inyo ang apelidong Abel po. Tama po ba? Yan. Sa mga pamilyar po sa apelido ko, marahil nabulabog na rin po kayo ng jingle ng chewing ko. Diba? Naalala niyo pa ho ba yun? Yung Chito Abela. Yan. Okay. So marami sa inyo nakakaalam mo po pala. Bueno po, si Kunsel Chito Abel po isa sa pinakamatagal na nanilbihan bilang councilor po dito sa lungsod ng Caloocan, Distrito 2. Ang pinsan ko naman po, si Win Abel, ay number 1 councilor naman po ngayon sa Distrito 3 ng Caloocan. Ang tatay ko naman po, si Cap Walter Abel, nabanggit po ni Cap kanina, ay isa naman po sa pinakamatagal na nanilbihan bilang barangay chairman dito po sa lungsod ng Caloocan, Distrito 2. Ako naman po, ang inyong lingkod, James Abel, ay isang buhay na patunay po na hindi puhat lang ang edad o ang kamusmusan po sa pagtulong sa kapwa, lalanglang na po sa ating mga batang kangkalo. Kanina nabanggit po kapitan ako. Noong 2018 po, hinalal po ko bilang kagawad sa aming lugar noon. At nung panahon po na 21 years old lamang po ako noon. Ako po ang pinakabatang kagawad sa buong lungsod ng Caloocan noong panahon po na yun. Ngayon naman po, pinalad tayong muli na manalbihan bilang sa, mas mataas-mataas na pwesto po kaysa sa kagawad bilang barangay chairman po. At sa ngayon po, ako naman po ang pinakabatang barangay chairman po sa buong lungsod ng Caloocan. Ako po ay 26 years old lamang po. Wala pong asawa. Wala pong anak. Higit sa lahat po, walang girlfriend. Sabi ko, kung nandito lang si Ate Gon sa Sisyo, yung ate ko sa Sisyo. Pagod na akong magsana ko sa inyo ni Kuya Eli. Minsan nga parang bingin na rin ako eh. Alam niyo bakit? Kasi hindi na ako nakakarinig ng I love you. Well, kidding aside po, ang gusto ko na naman po ay mas magkakilala pa tayo, mas maalala ninyo ako. Okay lang po ba mag-iwan ako ng mga katagat? Okay lang po? Ang mabait na anak ni Eva at Adan, Abel. Ang mabait na kapatid ni Cain, Abel. May lambing po sa dulo, Abel. 4 na letrang pangalan, Abel. Ako po si James. Pwede sa paho. Ang mabait na anak ni Eva at Adan, ang mabait na kapatid ni Cain, may lambing po sa dulo. 4 na letrang pangalan. Ako po si James. Muli po mapagpalang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po. Pero syempre, hindi naman po pwedeng, di ba? Magpapakil lang ako sa harapan ninyo. Syempre, magpaparapol na rin tayo. Di ba ho? Tama ba yun? Ayaw niyo ata. Ano yung binigay kanina? 10,200. 15,200. Ako, okay lang mo ba? 4 lang. 4 na 500 at saka isang electric fan. Okay lang po ba yun? Okay lang po ba? Malakas sa akin si Gup eh. Love na love ko yan. Okay lang po ba yun? 4 na 500, isang electric fan. Okay tayo yan ha. Muli po, ito. Kap,
Pupunta po ba ako o i-major na lang natin yan? Major na lang.